Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa gitna ng pagbubunyi ng mga tao, pumunta si Jesus sa Jerusalem at pumasok sa templo. Pagkatapos, tingnan ang lahat ng bagay doon. Lumabas siya at nagbalik sa Betania, kasama ang 12. Palibhasa'y gumagabi na noon. Kinabukasan, nang sila'y pabalik na mula sa Betania, nagutom si Jesus. Natanaw nito sa di kalayuan ang isang puno ng igos na madahon. Nilapitan niya ito upang tingnan kung may bunga. Ngunit wala siyang nakita kundi mga dahon, sapagkat hindi pa panahon ng igos noon. Kaya't sinabi niya sa puno ng igos, "Wala nang makakakain pa ng iyong bunga." Ito'y narinig ng kanyang mga alagad. Pagdating nila sa Jerusalem, pumasok sa templo si Jesus. Kanyang ipinagtabuyan ang mga nagbibili at namimili roon at ipinagtataob ang mga mesa ng mga mamamalit ng salapi at ang upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Pinagbawalan niyang masdan o magdaan sa loob ng templo ang sinumang may dala-dalahan, at tinuruan niya ang mga tao. Sinabi niya, "Nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw." Narinig ito ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Buhat nooy, humanap sila ng paraan upang mapatay si Jesus, sapagkat natatakot sila sa kanya. Dahil sa humahanga ang lahat ng tao sa kanyang turo. Pagdating ng gabi, lumabas na naman ng lungsod si Jesus at ang kanyang mga alagad. Kinaumagahay, pagdaan nila, nakita nilang patay na ang puno ng igos. Naalala ni Pedro ang nangyari at kanyang sinabi kay Jesus, "Guro, tingnan ninyo, namatay ang puno ng igos na sinumpa ninyo." Sumagot si Jesus, "Manalig kayo sa Diyos. Tandaan ninyo ito, kung sabihin ninuman sa bundok na ito, 'Umalis ka riyan,' tumalon ka sa dagat," na hindi siya nag-aalinlangan, kundi nananalig na may mangyayari ang sinabi niya, ito ay gagawin ng Diyos para sa kanya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa panalangin, manalig kayong natanggap na ninyo iyon, at matatanggap nga ninyo. Kapag kayo'y mananalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ipatawad din naman sa inyo ng inyong amang nasa langit ang inyong pagkakasala. Ngunit kung hindi kayo magpatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilia. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimabaya online. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Isang dismayadong Jesus ang ipinapakita sa atin
ng ating ebanghelyo sa araw na ito? Dismayado. Una, dahil wala siyang nakuhang bunga mula sa puno ng igos na kanyang nakita. Gutom na gutom si Jesus at nang makita niya ang isang puno ng igos na madahon, nilapitan niya ito, pero wala siyang nakitang bunga. Pakiramdam ni Jesus, walang silbi ang puno dahil kahit ito'y madahon, wala namang bunga. Diba? Aanhin mo ang puno. Ang ganda-ganda. Wala namang bunga. Yung inaasahan mong may bunga, pero puro dahon lang pala. Hindi ba? Nakakadismaya. Di ba yung ang ganda-ganda, pero walang bunga. No? Ang ganda-ganda tignan, pero wala kang makuha. Nakakadismaya. Pangalawa, pagdating naman ni Jesus sa templo, ang kanyang nakita ay mga taong ginawang pugad ng magnanakaw ang bahay ng Diyos. Kaya nga, nagalit si Jesus at pinagtataboy, pinagtataob ang mga namamalit ng salapi at nagtitinda ng kung ano-ano. Yung inaasahan mong may makikita kang templo, pero ang bubungad sa iyo ay palengke. Hindi ba? Nakakadismaya. No? Di ba? Yung pupunta ka sa isang lugar, ang inaasahan mo, templo. O ano ba itsura ng templo? Alam natin, di ba? Bahay dalanginan, dapat to tahimik. Dapat to maganda, malinis, maayos. Pero ang dadatnan mo, palengke. O di ba? Nakakadismaya. Hindi ba? Sino ba naman ang matutuwa sa ganitong pangyayari? Yung inaasahan mo ang isang bagay, pero hindi mo nakita o hindi naibigay sa iyo. Ano ang mga dismaya ninyo? Hello? Nadidismaya ba kayo? Parang yung nagtrabaho ka maghapon, tapos nag-overtime ka pa, di ba? Pero, pagkita mo sa sweldo mo, halos wala kang kinita. Kinain lang pala ng tax yung overtime pay mo. Tama? O, yan yun. Ganyan yung mga naranasan ng mga empleyado, mag-overtime ka. Okay, para tumaas konti ang kita mo. Magsisipag ka, pero pagkita mo, kinain ng tax. Nakakadismaya. At mas nakakadismaya, nanakawin lang yung buwis na ibinayad mo. Hindi ba? Nadidismaya ba kayo? Abay, dapat. Ha? Dapat madismaya. Ha? Ano pa nakakadismaya? Yung nag-LRT ka o nag-MRT ka. No? Kasi sana, no, para mabilis kang makauwi ng bahay, para makapagpahinga ka, o para makasama mong pamilya mo. Pero pagkita mo, ang haba ng pila. Napabilis bang uwi mo? Napabilis ang inis mo, di ba? Nakakadismaya, diyo. Yung gusto mo nang umuwi, yun yung paraan. O nakasakay ka nga ng LRT o ng MRT, nasira naman. Di ba? Nakakadismaya. No? Yung inaasahan mo na nakapaghanda ang iyong mga anak dahil nagbilin ka bago umuwi, sabi mo, magsaing kayo ha. Pagdating ng 6:00, magsaing na. Pero pag uwi mo, walang sinaing. Walang tao sa bahay. Nasa ng anak? Nasa lajesan. Nasa kalye. Oh. Hindi ba? Nakakadismaya. Yung nagbilin ka na maglinis ng bahay, pero pag uwi mo, tambak ang hugasan at ang dumi ng bahay. Pagkita mo sa anak mo, cellphone ng cellphone. Hindi ba?
nakakadismaya. Ano ang mga dismaya ninyo ngayon? Ako, nadidismaya ako di ba? Yung mga ginagalang, mga tinitignan nating mga mambabatas, no? Yung mga tinitingnan nating dapat pinuno na namumuno, nakakadismaya. No? Sila ang mga pasimuno. No? Paano to mag-aayos ng gulo? Paano to mag-aayos ng bansa? Sila mismo ang gugulo. Nakakadismaya. Sa ganitong tagpo, maunawaan natin si Jesus. Kung ano ang kanyang hinahanap, kung bakit siya nadismaya. Si Jesus, naghahanap siya ng bunga mula sa tao. Sabihin nyo nga, bunga. At hindi lang basta bunga, kundi mabuting bunga. Alam nyo, yung imahe ng puno ng igos na puro dahon at walang bunga, nagpapahiwatig yun ng mga pananampalataya ng tao. Simbolo yun, pinapakita ni Jesus. Simbolo yung puno ng igos na walang bunga pero madahon. Simbolo ng pananampalataya ng mga tao noon. Mukhang maganda sa panlabas pero walang bunga. Ganyan yung pananampalataya ng mga tao noon. Sumusunod sila sa batas ng araw ng pamamahinga. Madalas silang magsimba. Bumibili sila ng mga alay. Nagbibigay sila ng ikapo. Pero wala namang makitang bunga sa kanilang buhay. Bakit? Dahil patuloy sila sa paggawa ng kasalanan. Yung ang ganda-ganda sa labas, pero wala namang nagiging bunga. No? Simba ka ng simba. Okay, ang ganda. Palasimba, paladasal, pero lagi namang nagsusugal. Anong bunga? Hello? Dasal ng dasal. Okay, ang ganda niyan. Okay na okay yan. Pero, pag nagtitinda, nandadaya. Dinadaya ang timbang. Dinadaya ang sukli. Kaya nga magandang balikan, lahat ng ginagawa nating maganda sa buhay natin, meron ba itong bunga? Oo nga, trabaho ka ng trabaho, ang ganda. Pero sa trabaho mo, chismis ka naman ng chismis. Naninira ka ng katrabaho. Meron bang bunga doon? Hello? Yung pagsasama ninyong mag-asawa, wow, ang ganda. No? Kinasal pa kayo, nag-celebrate pa kayo, 25 years. Pero hindi naman kayo magkatabi matulog. Maganda ba ang naidudulot? Yung pagtanda natin, meron ba tayong narating o tayo'y tumanda ng paurong? Yung pagsisimba, meron bang nababago sa atin? Ang nakakalungkot na kwento ay yung walang nakitang bunga mula sa pinagkakaabalahan natin. No? Enroll ka ng enroll, hindi naman pumapasok. O, di ba? Trabaho ka ng trabaho, pero lalo ka lang nababaon sa utang. Nagsama ng mag-asawa, pero away naman ang away. Wala ring bunga. At kahit sino, sa ganitong sitwasyon, madidismaya. Kaya nga, ang hinahanap sa atin, bunga. Bunga mula sa ating ginagawa. Ito ang hamon. Ito ang paanyaya sa atin. Lahat ng ating ginagawa at pinagkakaabalahan sa buhay, hari nawa, makakita ang Diyos sa huli ng bunga. Kaya sa lahat ng ating ginagawa, ang gustong makita ni Jesus, magkaroon ng mabuting bunga. Dahil walang silbi
ang pinagkakaabalahan kung wala namang mabuting nangyayari sa atin. Amen? Amen.